Lord, I said, I do not know how to speak. I am only a child. But the Lord said to me, do not say, I am only a child. You must go to everyone I send you and say whatever I command you. Do not be afraid of them, for I am with you and will rescue you, declares the Lord. Then he reached out his hand and touched my mouth and said, now I have put my words in your mouth. Purihin natin ang Panginoon. One day, while me and my wife, Sister Belen, were going to our retreat house in Puerto Azul, sabi niya sa akin, tingnan mo naman ang ginawa sa atin ng Panginoon. Nagtipid tayo sa 4 na anak. Ngayon, daan-daang libo na ang ating mga anak at mga apo. So kayo lahat, kabataan, ay tinuturoy na aming mga apo. At bilang mga apo, kasama kayo sa mga tagapagmana. Amen. Tagapagmana. Ako, nagtigilan niya aking mga apo. Sa loob nila, marami pala kayong kahaping ito. Katawag tagapagmana ng tunay na kaharian at pamana ni Yahweh El Shaddai. Kagabi, I heard a good story galing sa isa sa inyong mga magulang kung paano sila nakarating dito sa Italia sa pamaraan ng hindi talaga inaasahan na makakarating dito. Pero nang makarating sila dito, ang sabi niya sa akin, ito na ang aming paraiso. So ang tanong ko ngayon, nasaan kaya talaga ang paraiso? Nasaan ang ating paraiso? Well, theologically, ang sabi ng mga theologians, paradise is a state as well as heaven or hell. If it is a state, then it is a place. What kind of place is that? So when I heard you singing, dancing and smiling and laughing, I said, this is paradise. Amen. Where there is joy, there is God. Where there is God, that is paradise. Amen. Narinig niyo yun? Amen. Well, anyway, ako kasi masunurin sa aking may bahay. At sabi niya sa akin, huwag mong kakalimutan yung 4 mong anak. Kasama mo ngayon. So tulad ng kanilang mga magulang, sila mga mahiyain din. Kaya papakilala ko sila isa-isa ayon sa kanilang kapag-anakan. Ang aming apo ay 10 na. Ito po ang kanilang mga pangalan ayon sa kanilang kapag-anakan. Mark, Meggy, GR, Jamie, Mikey, Chage, Renzo, Miko, Naomi, and Mikaela. 10 po yan. May naiwan ba? Sa 4 na anak namin, Franklin, Rene, Sherry, and Michael. O tayo kayong 4. Sa inyo, magwapo yan tulad ni yung babae naman magandang tulad ni Now, bear this in mind, before you were formed in your mother's womb, God knows you. Amen.
kilala na tayo ng Panginoon. Kung sino ka, kung sinong nanay tatay mo, kung anong ugali mo, kung ano ang bukas mo. Ito po ang isang katiyakan sa inyo lahat na anak ni Yahweh El Shaddai. Ang inyong bukas ay isang bukas na matagumpay. Amen. Matagumpay. Amen. Sabihin niyo salita, matagumpay. Matagumpay. Ulitin niyo. Matagumpay. So, wala pong kabiguan sa plano ng Diyos. Sinabi rin yan kay Jeremias. Jeremiah 19:11 says, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a good future." So maganda ang ating kinabukasan sa Panginoon. Sa Diyos ay hindi nagkukulang. Kung siya ay ating hahanapin at susundin. So tatandaan nyo, minsan nag-iisa kayo sa inyong pakiramdam. Pero sa totoo lang, ni minsan hindi po tayo nag-iisa. Kasama natin lagi ang Diyos. Now, for you to succeed and prosper, the instruction is, don't be afraid. Don't be afraid to take risks. Don't be afraid to tell the world that you are a child of God. Don't be afraid to say what future you have. The future in your future lies in your mouth. God has placed the future of everyone in his lips. Jeremiah said, "And the Lord touched my mouth and said, See, I have put my words on your lips." When you say the words and repeat the words of the Lord, according to what he has said, then God will make it come true. So your future is right in your mouth. Our mouth or our words has two edges, the positive and the negative. Whatever your future is or whatever your standing in life is now, that is the product of the words you have spoken. When I was growing up just like you, up in the province of Catanduanes, in the mountains, coming from a very poor family, farmer family, I always say to my friends, someday I will become like this. And true enough, those things I have said came true. Ito po yan nangyayari dito sa ministry ng El Shaddai. A little prayer means a great prize. Don't forget that. If you truly believe in God, God is with you. And if God is with you, everything you proclaim will make it happen to you. Amen. Remember how God created everything by His words. So you want something in the future? When I saw my wife for the first time, I said, this is it. She will be mine. Although, hindi niya ako gusto. You heard her testimony. It took her 50 years to fall in love with me. And I courted her for 50 years.
Sabi nga ng aking mga anak na lalaki, mami namin, tama lang nanay. Pero asawa namin, hindi pwede. Hindi namin pwedeng tiisin yung tiniis ng aming daddy. Ang pag-ibig ay matiisin. Nalalagpasan ang lahat ng bagay dahil sa pag-ibig. Tayong lahat, tinitiis ng Diyos araw-araw sa ating mga kamalian. Pero hindi nangungulugan na yung pag-ibig niya sa atin ay nababawasan. God's love is forever. It is never diminished. It increases every day. Tuwing umaga, titingnan ka. Hindi mo pa nakikita ang mukha mo sa salamin. Sinabi na ng Diyos, ang ganda nito, na ako'y isilang, sabi ng Panginoon, guwapo nito. Pero hindi naniniwala doon si Sister Belen. Pero nung pasiwalan kong sabihin sa gawain ito na ako ay guwapo, anong tingin niyo? Guwapo! Laksan niyo. Guwapo! Kasi naririnig niyo. Habang naririnig niyo, yung tingin niyo nagbabago rin. Amen ba? Kahit yung maganda, pag sinabi mong pangit, sa katagalan, pangit ang tingin mo. Tatandaan niyo ito, walang nilikha ang ating Diyos na pangit. Lahat tayo ay maganda sa paningin ng Panginoon. Amen ba? So, tularan lang natin siya. Sa umaga, ang unang sinasabi ng Diyos, ang ganda mo. Ganun din tayo. Pagising mo sa umaga, sabihin mo, ang ganda ko. Sabihin nyo nga, ang ganda ko. May nasabi sa'yo, pangit ka, ang sabihin mo, duling ka lang. Hindi ka marunong tumingin ng maganda. Amen ba? Yes. So, sa El Shaddai, ito po ang laging tinuturo ko. Huwag niyong sasabihin, wala kayo. Sapagkat kung anong bukang bibig niyo, siyang mangyayari sa inyo. Huwag mong sasabihin, pangit ka. Pangit ako. Kasi ikaw mismo, pag tinignan mo, pangit ka na. Lahat nasa paniniwala. Nung sinabi sa akin, Sister Belen, pangit ako, naniwala naman ako. Kaya nagtiis na ako sa kanya ng 50 taon. Pero nung sinasabi ko na guwapo ko, siya mismo ang nagsasabi. Pag-isig niya, titingnan niya ko, guwapo talaga ito. Purihin ang Diyos. Are you listening? Lalo na kayong kabataan, no? Nung sabihin sa akin nila kain isang araw, Brother Mike, pwede bang dalawin mo yung mga youth natin sa kailan, sa Sabado. So hindi na po sumama sa mga tour ng aking mga anak at mga apo sapagkat natulog na po ko, nagkaroon ako ng beauty sleep. Para pag-arap ko sa inyo, maniwala kayong guwapo talaga ako. Isa pa, hindi nyo naririnig sa akin na ako ay matanda na. Sa Diyos, walang tumatanda. Lahat nasa paniniwala lang. Kung anong paniwalaan mo, siyang magiging bukang bibig mo. Kung anong magiging bukang bibig mo, siyang mangyayari sa iyo. So paniwalaan mo, maganda ka. Sabi mo sa iba, maganda ka. Pag sinabi mo maganda ako, sasabi sa'yo, tsura mo lang. Ang sasabihin mo sa kanya, magsisi ka bukas.
pag nakita mo ko. Amen ba? So, bear this in mind. Faith is a belief. Faith is a belief. It is something you do not see, but you believe. In what you believe, that is what is going to happen to you. Kaya dito sa El Shaddai, laging panalangin ko every morning, bless your people, O Lord, wherever they may be at this time. Bless them. Increase our numbers daily and enlarge our territory. Kaya lang, sumusobra na yata ang pagdami at pag-enlarge ng territory. Hindi ko na mapuntahan lahat. Anyway, you are blessed here in Rome. Sapagkat kailan lang nandito ko, di ba? Ngayon, nandito na naman kami. And dito sa Roma, I said to Sister May, said kako, humanap na kayo ng permanenting flat. Ang sabi nila, mahal po, wala kaming pera. Kawag sasabihin walang pera. Si Israel, laging maraming pera. Amen. You know why? Because we are building a community. Hindi nawawala ang problema. Kasama sa buhay yan. Lalo kay mga bata, pag pinangaral ng magulang, nagtatampo, walang mapuntahan. If we have a flat for El Shaddai, sa halip na pumunta kayo kung saan-saan, pumunta kayo roon. You will find rest. Marang kayong malalapitan. You are a member of a family, the greater family of God. Amen ba? Amen. Tandaan nyo, sa Diyos walang imposible. Amen. Sa Diyos walang nagkukulang. Amen. Isipin mo lang. Sabi sa Ephesians 3:20, sa Diyos na makagagawa ng higit sa lahat na maaari nating hingin at isipin. Iisipin mo lang. Noong isang araw, nagsasawa na ako noon sa pagkain sa hotel. Iniisip ko yung sariwang luto sa bahay. Sino kaya kako, Lord, ang magpapakain sa akin ng sariwang luto sa bahay? Noong ako'y mag-jogging sa umaga, may nakipag-jogging sa akin. Ang sabi sa akin, hindi ko mabanggit ng pangalan, Rarinig, gusto mo ba ng mainit at sariwang sinigang? Sabi ko, sige. Kako doon na tayo mananghalian. Sumasarap nga naman. Kahapon mo kami nanghalian. Sapagkat nasarapan kami, ngayon din doon kami nanghalian. So, brothers and sisters, you are here not because it is an accident that you are here. Remember, you are called. Out of many millions of people all over the earth, lalo na sa panahon natin ngayon, maraming attraction ang mundo. Maraming advertisement kayong makikita, seducing you to believe that it is good. But remember this, ang dulo noon ay hindi maganda. Nang lumapit ang isang mayaman sa Panginoon sa Kristo at nagtanong, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life?" What did Jesus say? "Why do you call me good? No one is good but God alone."
Walang mabuti kundi ang Diyos. So kung gusto natin matulad sa Diyos at maging mabuti, dapat tanggapin natin sa ating puso si Kristo Jesus. Doon mo lang mararanasan ang kabutihan ng Diyos. Doon ka lang magiging tunay na mabuti. Amen ba? So hindi ka lang gaganda, magiging mabuti ka pa. Sino gusto maging mabuti? Ang sigaw na yan, hindi magiging mabuti yan. Sino gusto maging maganda? Mas lalong gaganda. O, huwag niyo ikahiya yan. Pagdating niyo sa bahay, humarap kayo sa salamin. Ha? Sabihin mo sarili mo ng salamin, buhat ngayon, tandaan mo, maganda ka. Tandaan mo, mabait ka. Tandaan mo, mabuti ka. Nasundan niyo ba yun? Always remember this, whatever you say and believe, it will happen to you. Amen. Amen ba? Amen. So, see you tomorrow. And it is my prayer, panalangin ko lagi, na kayong napalayo sa ating bansa, nasa ibang bansa, the more you should get together as a community. This ministry is an extended family, a family that prays together, stays together. A family that stays together is always blessed. Amen. So pagising niyo sa umaga, ito ang inyong maging bukang bibig. Thank God, I am blessed. Thank God, I am blessed. Ulitin niyo. Thank God, I am blessed. Anong image ng isang taong blessed? Nakangiti. Nakangiti. Pag nakangiti ka, ang titingin sa iyo, maganda. Meron ko nakasalubong, isa, puti, mistisa. Sa itsura niya maganda. Subalit nakasibangot. Nakatulis ang nguso. May nakasunod naman na Pilipinang-Pilipina. No? Kulay pandesal. Pandesal na natutong. Pero nakangiti siya. Sabi ko rin sa kasama ko, sa dalawang nasa lobby natin, sino ang maganda? Ang sabi niya, yung pangalawa. Kako bakit? Nakangiti siya. O kako, yung una kako, mistisahin, di ba? Pero ano nakatulis ang nguso, ang pangit. So pagdating sa bahay, humar ka sa salamin, patulis ang nguso. Nagsasalubong ang mata. Nakikita nyo, pangit, di ba? Pero baguhin mo, ngumiti ka. Yung ngiting galing sa puso, makikita mo, ang ganda ko pala. Amen ba? Amen! So lahat ay nasa paniniwala. Kaya ako, pagamat sinasabi ni Esther Belino na hindi niya ako mahal, naniniwala akong mahal niya ako. Kaya nakapagtiis ako ng 50 years. Noong magkaanak kami, ang sabi ko sa kanya, ngayon may anak na tayo, gwapong tulad ko. Yung panganay namin, mahal mo na ba ako? Ang sagot niya sa akin, may anak na tayo. Noong 4 na sila, sabi ko, 4 na itong anak natin. Mahal mo na ba ako? 4 ng anak natin. Hindi sinasabing mahal niya ako, hinihintay ko yun eh. Nung magkaroon kami ng 10 anak, ako 10 na anak natin. Mahal na mo ba ako? Ang sabi niya,
10 na ang anak natin. At hindi lang yan, libo-libo pa ang dinagdag mo. So talagang hindi niya kumahal. Kasi kung wala sa puso mo, hindi lalabas sa nguso mo. Amen ba? Pag mahal mo, sabihin mong mahal mo. Huwag mong hintayin pag wala na sa kamo sabihin, mahal ko siya. Ha? Wala na magagawa yun. Ngayon pa man, sabihin nyo na. Ang sabi naman kasi ng iba, words, action speaks than words. Totoo ba yun? Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. How can an action speak? Ha? Ano ba? So, sabihin mo yung totoo. Ha? Basta tandaan niyo ito, sasabihin, ito kasi meron kong inalang sa kasal. Isang sikat na artista doon sa atin. To protect her, I'll not mention her name. Kinuha niya akong ninong. So ngayon, napunta siya ng Australia. After 10 years, umuwi sa akin. Punta sa akin tanggapan, umiiyak. O kako, bakit? Naku, ninong. Kako, ilan ang anak niyo? Wala po. Kako, bakit? 10 taon na. Nasaan na yung asawa mo? Ang napakasama niya, Australiano. No? Pilipino naman siya. Gusto niya, Australiano. O kako, nasaan na? Iniwan ko na niya. Kako, bakit? Nung nililigawan niya ako, ang lahat puri niya, mulang mukha, baywang, hita, binti. Maganda lahat ang sabi niya. O ngayon, nung makasal kami, after 1 month, ang sinasabi niya, ang laki-laki ng balakang mo. Lapad-lapad ng balakang mo. Sa babae, huwag mong pipintasan. Ha? Masakit yun. Kaya kung malaki ng balakang, sabihin mo, napaka-slim mo naman. Yes, eh? Beauty now is in the beholder. So you can turn your troubles into miracles every day. The way you appreciate pains and the way you talk about it. Tatandaan nyo, binigyan tayo ng Diyos ng 2 mata, hindi para mamintas. Amen. Binigyan tayo ng Diyos ng 2 mata para mapuri natin ang lahat ng kanyang nilikhang magaganda. Basahin niyo ang aklat ng Genesis. Everything that God made is good. Pinupuri niya. It's good, ang sabi niya. Ang ganda nito. Sa atin, yan ang kulang. Yung magpuri. Purihin natin yung ginawang magandang bagay ng ating kapwa. Ng kapatid mo, ng nanay mo, ng tatay mo. Pero ang ugali ng tao, ang napupuna po yung kamalian, yung kapangitan. So lalong pumapangit, lalong laging nagkakamali. Punain mo yung bawat mabuting ginagawa. Makikita mo, without your doing much, magbabago ang paligid mo. We can change the world by changing our own world. Nang makita ko nung kung saan si St. Francis pinganak ng isang araw at namatay, nagsimula po akong magtanong. Mayroon kami doon isang tinignan na doon sa kanyang museum na garden, rose garden. It's full of roses. Pero roses na wala pong tinik. Nawala na ang tinik. Alam mo kung bakit nawala ang tinik?
Kasi nung tinutokso na si San Francisco ng isang magandang dalaga na gustong-gusto siya, siyempre malapit na siya matukso. Ang ginawa niya, nagpagulong-gulong siya doon sa mga rosas na mahaba ang tinik. Hanggang sa naging duguan siya at yung mga tinik kumapit sa kanyang katawan. Hanggang sa siguro namanhid na siya. Kaya napagtagumpayan niya ang tukso. So yung tinik na wala doon sa katawan ng rosas, napunta sa katawan ni St. Francis. Kaya ito ang gagawin ko pagdating doon sa atin. Magtatanim po ko ng rose garden, yung mahaba ang tinik. Para yung mga disciples, preachers natin, na natutokso, itutulak ko sila doon sa rose garden. Amen ba? Amen. So, pag natutokso na kayo, kumuha kayo isang rose na may tinik. Tapos, tusukin yan. Ang inyong dibdib. And say, thank God for the pain. When you are in pain, nagkakasakit kayo o nabigo kayo, masakit po yung mabigo. Nabigo na po ko sa pag-ibig. Pero yung kabiguan kong yun ay napagtagumpayan ko rin dahil sa pag-ibig. So love conquers all. But love, true love is painful. Masakit, Kuya Eddie. Pero at the end, you will enjoy it. Always remember this, God is love. When you are in love, that proves that God is with you. Nasundan niyo ba? God is love. So when you are in love, God is with you. Amen. Then, when you fall in love, sabihin mo, nothing is impossible. Kaya namakit mo si Carmeleng, kahit ayaw niya ako, sabi ko, akin ito. Akin ito. Hanggang sa dumaan ng panahon, naging akin nga siya. Sabi niya kanina, kay Father Sane, Father Sane, sabi niya, talagang ayaw ko sa kanya. Kaya lang, nagtataka ko, wala naman manligaw sa aking iba. Sa loob-loob ko, kung may nagkamali pala manligaw, kawawa naman si Brother Mike. Pero mahal ako ng Diyos. Iningatan niya ako. Nang magalit siya sa akin, iniwan niya kami, malilit pa yung mga anak ko. 2 linggo na wala sa amin, di ko inuwian. Hindi ko alam kung saan napunta. Nang umuwi, nagkwento sa akin, naggaling siya sa Subic, sa Olongapo. Kako, anong ginawa mo doon? Naghahanap niya ako ng Amerikano. O ano kako, wala ka natin ng Amerikano. Walang maraming dumaan, pero hindi niya ko napansin. O nga, hindi ka mo sabi niya, kasi hindi ko napansin ng Amerikano, pasensya na ako sa iyo. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Amen. Hindi tayo maapi. Hindi tayo mawawalan. This is my prayer sa inyong kabataan. This is what I need, what we need in this ministry. We have opened up the College of Divine Wisdom sa Manila. We have the first graduates, mga bata pa yun. First graduates 2 years ago is 60. Now we are the graduates on the course of evangelization, spreading the good news. Ngayon, ikinarap ko sila sa ibang diocese sa ating bansa at magandang feedback sa akin ng mga obispo. Then, a year from now, I will be assigning them abroad. Dito sa inyo, sa Milan, sa Roma, ang una kong padadalhan. Amen.
So that kayong kabataan, hindi dalhin kung saan pa man ng mga advertisement sa television, kundi dalhin kayo sa tunay na paraiso ni Yahweh El Shaddai. Amen. Our world is becoming worse today. But remember this, dalawa lang ang hinahanap ng Diyos para i-preserve ang daigdig na ito. Dalawang mananampalataya, dalawang tao na nagkakaisa ng isip at puso, araw-araw nananalangin sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Ang pangako niya ayon sa 91, wika niya, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanling. Pag sila'y tumawag, aking iingatan, sasamahan, at kung may hilahin, ay sasakuluhan. Aking ililigtas, at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng Mahabang buhay. at nakatitiyak. Tatong nila'y kaligtasan. Those are 7 promises which holds true and true. Repeat that every day as a part of your prayer in the morning, noontime, and in the evening. Those promises will come true. Mangyayari sa inyo. May sakit kayo? Claim the promise. Long life is yours. Hahaba ang buhay niyo. Kaya ako naniniwala ko na ako'y aabuti ng 120. Yun na bakit? Nabasa ko yung buhay ni Moses. Namatay siya sa edad na 120. Ang vision niya hinagbago 2020. Ang lakas niya, lakas ng 20. So, ganun din na tayong lahat. No? Whatever you wish, say a little prayer and expect a great prize. Amen. A little prayer with a great prize. Thank you and God bless you. Maraming salamat.